5 things you need to remember in a relationship. Closure is not a real thing. Ang closure sa ilang tao ay isang proseso kung saan ang dalawang tao ay nagkakaroon ng malinaw na pagsasara ng pintuan sa nakaraang relasyon, nagbibigay daan din ito sa pag-move on at pag-move forward sa hinaharap. Alam mo ba na ang closure ay hindi na kinakailangan para ikaw ay makapag-move forward at makalimot sa nakaraan, lalo na't kung hindi yan kayang ibigay ng taong hinihingan mo. Ang hindi niya pagrespeto sa iyo at sa pagkatao mo, ang panloloko niya, ang lahat ng kasinungalingan at iba pa, ay maaaring mo nang ma-consider as closure. Sa mga bagay na ito palang malalaman mo na hindi na worthy ang kahit na anumang explanation galing sa isang taong iyon. Hindi mo na kailangang mag-reach out sa iyong ex para lang makapag-move on ka. Iba na ang panahon ngayon, kung hindi ka pinakitaan ng maganda. Move on agad, kalimutan ang dapat kalimutan at huwag ka nang lilinggan pa kahit kailan. The actions that they did to you is already a closure. Remember that. Someone who has a negative impact on your mental health will not be the love of your life. Ang hirap tanggapin na yung taong mahal mo ay parang nagdadala lang ng lungkot o sakit sa buhay mo, parang ang daming pag-aaway at problema na dulot niya, sobrang bigat sa pakiramdam. Pero alam mo, dapat nating tandaan na ang pag-ibig ay hindi dapat nagdadala ng malupit na paghihirap, dapat nagdadala ito ng kasiyahan at suporta. Kung yung tao na kasama mo ay parang nagiging dahilan ng pag-stress at pagluha mo, baka dapat nating pag-isipan kung siya ba talaga ang dapat nating makasama. Mahirap, oo, kasi minsan attached na tayo at iniisip natin baka magbago pa. Pero minsan ang tamang hakbang ay ang pag-let go, hindi dahil wala kang pagmamahal, kundi dahil kailangan mo rin isipin ang iyong sarili at kaharian ng kasiyahan. Hindi natin dapat settle sa kahit anong relasyon lang. Dapat yung nagbibigay sa atin ng respeto at kasiyahan. Kaya walang peace sa pagitan ninyong dalawa dahil alam ng nasa taas na hindi siya ang para sa'yo. Listen to your instinct, binibigyan ka na ng sign para ayusin ang buhay mo habang may oras pa. Tandaan mo, ang taong yan na iniiyakan mo ngayon dahil sinaktan ka, hindi siya ang para sa'yo, bumitaw ka na. If they think they can find better, let them. Minsan kahit sa paningin mo ay mabait ka, maganda at matalino, walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay, ang buhay at relasyon, parang pista lang minsan, ang saya ng umpisa pero hindi mo alam kung kailan magtatapos. Alam mo, masakit tanggapin, pero minsan kailangan nating harapin ang realidad na pwedeng may ibang tao na mas pipiliin kaysa sa atin, at hindi natin kontrolado yun. Kung sa tingin nila ay may mas better na tao kaysa sayo, hayaan mo na lang sila. Hindi mo kayang ipilit ang sarili mo sa taong hindi na ganoon ka-interesado sa'yo. Pwede mo pa silang pilitin pero ang tanong, worth it pa ba? At oo, hindi masamang maghintay ng tamang tao. Pero huwag kang masyadong magpakatanga sa pag-asa na babalik pa siya, hindi lahat ng love story may happy ending. Minsan, mas magiging masaya ka kapag inisip mo na deserve mo ang taong hindi ka iiwan. Hindi yung taong palagi ka nalang iniwan, ang pagmamahal, hindi lang yan sa pag-aantay, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili. Kaya mo yan. Tandaan mo yan. Take mixed signals as a no. Mahirap talaga yung mga mixed signals, parang roller coaster ng damdamin at nakakalito. Parang gusto ka, pero parang hindi rin. Ang problema kasi. Ang gulo ng ganyang sitwasyon, pwedeng pamuukol ka sa mga false hopes. Kung sa isang banda parang may konting pag-asa, tapos biglang wala rin pala, nagkakaroon ka ng expectations na bigla na lang nauuwi sa wala. Naiintindihan ko. Mahirap kapag ang taong kasama mo ay parang laro lang ang ginagawa sa damdamin mo. Ang danger nga dyan, pwede kang ma-stuck sa isang sitwasyon na walang direksyon, maaaring masaktan ka ng paulit-ulit, at baka pati ang self-esteem mo ay mabawasan, kaya importante na alamin mo kung saan ka lulugar. Kung hindi malinaw, minsan mas mabuti nang tanungin mo ang sarili mo kung gusto mo pa ba ituloy ang ganong setup o kung mas mainam nang mag-let go na lang. Huwag mong i-neglect ang sarili mo sa pag-a-assume ng mga bagay. Kung malabo, minsan mas mainam magtanong, at kung hindi pa rin malinaw, minsan, mas mabuti nang itigil na ang laban at maghanap ng kasiyahan at katahimikan. The right person will never have you questioning yourself. Minsan iniisip natin na ang pagmamahal ay dapat na nagbibigay inspirasyon at lakas sa atin, pero ang realidad, marami pa ring mga relasyon na nagdadala ng pangangamba at pag-aalinlangan sa sarili. Ang tamang tao para sa'yo ay dapat nagiging instrumento ng kapanatagan,
hindi ng kawalan ng kumpiyansa. Kapag ang iyong sarili ay palagi mong iniikot ng mga katanungan tulad ng tama ba ako, o sapat ba ako, dahil sa iyong relasyon, ito'y maaaring senyales na hindi ka nabibigyan ng kaukulang respeto at pag-unawa. Ang tamang tao ay dapat nagbibigay halaga sa iyo, hindi nagtatanim ng pagdududa. Ang pag-ibig ay dapat nagdadala ng suporta at pagmamahal sa ating mga sarili. Kung lagi mong iniisip kung karapat-dapat ka bang mahalin o kung paano mo may improve ang iyong sarili para maging karapat-dapat, maaaring oras na para tingnan kung ang iyong relasyon ay nagbibigay ba sa iyo ng totoong kasiyahan at kagalakan. Sa huli, ang tamang tao para sa iyo ay dapat nagbibigay ng inspirasyon sa iyong personal na paglago at pag-unlad, hindi kanya dapat iniiwanan sa ere, ini-question, o pinag-aalinlangan. Sa pagmamahal na totoo, nararamdaman mo ang kumpiyansa, respeto, at suporta na nagdadala ng tunay na kasiyahan sa iyong buhay.